Sir. Okay na. May recording po para pag binagbintangan ako na offshoot ako, may papakita ako. Yeah, anyway, let us pray. Let's pray. Our Father in heaven, we come to you, Lord, this afternoon. We thank you, Lord, for the Sabbath. We thank you, Lord, for these faithful brothers and sisters who have come to want to listen to your word, to your testimonies. Please remember them, Lord. Strengthen their faith through your word. Please guide me, Lord, as I open your word and as I tell them stories about what you are doing in your word. Teach me how to communicate properly so that it will strengthen their faith. Give me correct emphasis and guide me, Lord. Thank you for hearing and answering prayers. In Jesus' holy name we pray. Amen. The greatest need of Adventists is the outpouring of the Holy Spirit. Meron pong book na nahiram ko din sa Ayas. Ang title ay The Greatest Need of Adventism, The Outpouring of the Holy Spirit. Ang author ay si Pastor Ron Clusey, yung speaker natin sa Ayas ng Week of Prayer last year. Praise the Lord. At na-attend ako doon. Hindi ko rin maintindihan bakit pinapanalangin ko sa Diyos na maka-attend ako ng itong mga ganitong Week of Prayer. Kasi ang gaganda. Na-realize ko, yung schedule nila ng Week of Prayer, eksaktong schedule na wala akong mga klase, sir. Kaya nakakarating ako doon. Nakakaturo ako ng full, nakakarating ako doon. At yung mga computer, bahala na ang Diyos magbantay. Sabi mga kay Pastor Silva Diyos kanina, maybe the angels are watching their computers. So, ito po ang base. May maraming magagandang kwento doon. Anyway, gusto ko kung ano ba yung sinasabi niyo kanina? Ma'am, huwag niyo hintayin yung December. Bumili na kayo ng Android ngayon. A gift. Maganda po yun. Yung King James, ay Great Controversy. Sa bagay, next month ng December. Very nice. Napakaganda po nun. Tapos yung sabi ni ma'am na mga YouTube sa channels. Actually, tinitingnan ko nung isang araw. Ang minutes, YouTube, dati ang bilang nila per view. Pag clinic nyo, tinignan nyo, 1 view na yun, kahit hindi nyo tinapos yung isang oras. Ngayon, ang bilang na nila per minutes. Bumibilang na lang per minutes. Kung nanood kayo ng 7 minutes ng buong 1 hour, 7 minutes yung nabilang mo. Hindi na view ang binibilang nila. Binibilang nila yung view, pero binibilang na rin nila ang minutes. Ang tinotal ko yung lahat simula nung nag-start ako sa YouTube. Merong 198,000 minutes na views ako from the US. Oh, people from the US are watching my Filipino channel. Pero yun, 198,000 minutes of views from the US. From the Philippines, ang sunod, for 59,000 minutes. 1,000 yan, ha? 59,000 minutes viewed from Philippines. Ang sunod, Thailand, nasa 30,000 minutes. Sinong nagdunod ng Thailand? Wala naman akong Thai video. Siguro yung mga Pilipino na nasa Thailand. So meron pang mga iba, Germany, Tanzania, wala naman tayong nakilala doon. Bakit may ganun? Pero it reaches. God's Word tumatagos sa mga taong kahit hindi natin alam kung saan mapunta, tumatagos yan sa atin, dumarating kung saan-saan. Kahit na hindi ka pa masyado converted, tumatagos ang God's Word sa iyo, sabi ni Ellen G. White. Sabi ko, biblical, nasaan sa Bible? Sabi ni Jesus kay Peter, when you are converted, di ba? Natandaan niyo yan, sabi ni Jesus kay Peter, when you become converted, ito ang mangyayari sa'yo. Nagpapagaling na siya ng mga may sakit at nag-priest na siya. Sabi ni Jesus, when you are converted, ibig sabihin, kahit hindi mo masyado converted, when you communicate God's Word shines through you. It helps other people. Of course, it fixes you also.
Tapos, ang pinaka-interesting doon na nakita ko, Saudi Arabia. Mga kapatid, meron 11,000 minutes from Saudi Arabia. You know, Saudi Arabia is not a very Christian country, di ba, sir? Hindi siya Christian country. Sa Pilipinas, no problem. Sa US, Christian country. Canada, no problem. Australia, may mga viewers din. Pero yung Saudi Arabia, I'm very interested because tinignan namin sa Wikipedia, yung religions of the world, sa Christianity especially, yung part na yung China, Saudi Arabia, madilim dun. Madilim din ang kulay ng Christianity. Sabi ko kay Pastor Silvanius, siguro yun yung 1040 window. Sabi niya, I think so. Kaya maraming... Kaya ini-encourage ko yung mga kapatid natin na may mga alam na ibang languages, katulad nila Pastor kanina, na mag-preach sa kanilang language kasi may studio kami din sa bahay. Maliit, may 3 camera tapos may switcher. Naubos na yung pera ko pabibili ng mga gamit. Okay lang. Sabi ko kay Pastor kanina, it's okay. The equipment, sabi niya, yung equipment, ang mamahal, umano. When you buy it, and then after several months, there's another new thing. Sabi niya, how do you deal with it? Sabi ko, when we have something, we just use it, use. While there is warranty. Di ba pag may warranty, pag sinaudi nyo, papalitan lang. Di gamitin ang gamitin. May projector dun sa department. May voice of youth, may revival, may hihiramin pagsabi doon. Sige. Kahit na risky. Risky kasi hindi mo kilala yung humihiram, hindi mo alam kung saan papunta, hindi mo alam kung kailan babalik. Pero, masasanay yan ito, trust God na lang. Bumalik o hindi, bahala na. Nasa gawain naman ng Diyos. Ganun niya yun, mga projector, maraming tinanong kung sinong humiram, kung anong pangalan, kung anong cellphone number. Basta sabihin namin nila, we are going to Voice of Youth, sir, may pinapahiram ba kayong ano? Sige. Next week, pagkatapos ng sem break, nasaan na kaya yung mga projector natin? Kami pa maghahanap kasi, di ba, mahirap magsauli. Nakakalimutan natin magsauli, kahit tayo rin. Pero, sabi namin, just tell us nice story when you come back. 100 people were baptized. Wow, mabuti pa yung projector, nakakapabinyag. Sige, bili tayo maraming projector. At least nakakatulong tayo kasi hindi man tayo marunong mag-evangelism, mag-Bible study. At least yung kagamitan natin, mga microphone natin, sige, gamitin. Para at least, marami rin tayong star sa langit, di ba? Buti pa yung projector, nakakapabinyag. Tayo, hindi nga tayo makabasa ng Bible na mahusay. So, sabi ko kay Pastor, use. Because if you don't use it, the depreciation, the price is going down. Technology, especially high-tech, pababa yung price. So, when you're not using it, you are losing money. You are losing value. But when you use it, you are still losing money, but the money is going to heaven. Nakalista yung lahat sa langit. Sabi sa Christian Service, sa chapter na Assurance of Success, every deed of righteousness is immortalized. Nakasulat sa langit na hindi may erase kailanman ang mga ating magpapahiram ng ating mga kagamitan para sa mga evangelism. Di ba? Hindi kaya nalulugi sa Diyos. Pahiram mo yung sasakyan ni Dad. Pumunta kami sa Voice of Youth sa Hoyo. Tinutulungan namin sila mag-akot ng mga tao. Yung mga bata doon, sandy yung road. Umakyat doon sa hood, ang kintab-kintab pa naman. Tapos, mga kapatid, ang mga sasakyan na magkakagas-gas-gas-gas ang pinag-ipunan natin ng matagal na matagal. Magkakagas-gas-gas-gas. Pero, okay lang, naka-record yan sa langit. Nagasgasan dahil pumunta sa Voice of Youth. Kahit kalawangan ni ating sasakyan, at least may record sa langit, di ba? Pumunta kami, nag-camp meeting kami doon sa taas ng mundo. Madumi yung aking van. Yung mga bata, matuluin. Nilinisan nila. Ang pinanglinis nila, pasok. Ginano nila ng pasok. Pagbalik ko sa van, parang may tumulong maglinis dito. Sabi ko, ano yan, sir? Daming gas-gas ah. Okay lang yan. Kasama yan sa gawain. Expected yan. Yung mga disciple nga, sasakyan lang naman yan eh. Yung mga disciple nga, pinagpupugutan ng ulo at saka So, ano talaga? Naka-record naman sa langit eh. The God will, tapos dinikit ko sa likod ng van ko, memory verse.
Revelation 22:12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give according to everyone as his work shall be. Aha! We are not saved by works, but when we are saved, there is a reward. Nasaan yung reward? Naka-record. Ang listahan sa langit. So, tulungan natin yung ating mga Voice of Youth, encourage natin yung ating mga layman na gumawa. Kasi sila yung talented doon. Tulungan natin. Matututo rin tayo how to do it. Greatest need of Adventism. So, yun yung mga ibang mga nakalimutan ko sabihin kanina. Maraming mga kwento. Experiences in helping other people. Pero may mga kwento rin galing sa iba na nandito napakaganda. Outpouring of the Holy Spirit. We are going to sing in this song. Alam niyo ito? Okay, I will sing and then sige. Ito yung a cappella kasi wala tayong notes. Holy Spirit of God, dwell in me and rule my life. Cast away every sin in my soul. Will you take a full control of my life and make me whole? Holy Spirit of God, dwell in me. Do you want to experience God? You want to have an experience with God? Yes. Because God says, He will be with us. Sabi niya, and Enoch walked with God. Diba? Nakita natin, sino pa yung mga friend ng Diyos sa Bible? Si David. David was, with the heart of God, something like that. So we want to have that. Pag nakikita natin yung story ni Enoch, ni Abraham, si David, si Solomon, we want to be like them, di ba? And si Jesus, especially, kung paano siya nagpipray. Yan. We want to experience God. We have a story of Pavel Goya. I forgot to retrieve the book from my friend. Si Pavel Goya po, ay friend ko sa Facebook. And he is a layman before. And he is rich. His income was $500,000 per year. Not in the US, in communist Romania. It's a communist country, and he is rich even in a communist country. His business was about textile. Nagagawa siguro mga damit, I don't know. He has the wife. The name of the wife is, I forgot. Anyway, and he was one of the elders, maybe, in the church, responsible people in the church. And he is very trustworthy in the church. The pastor just trusts him. Mahala ka na sa church. I'm doing something else. So he's doing like the pastor's work. And then, he was going to sign a new contract. The contract will make him 4 times richer. So, $500,000 per year, after paying all taxes, times 4, is $2 million per year of income, dollars. So, before signing a contract, Adventist, when you sign contract, you pray first, di ba? Faithful Adventist, they pray over big things, even small things. So, there is a contract, sign, let's pray over it. Is it God's will, we sign or not? While they were praying over it, our conference is an Adventist person. Our conference there, he said, you know, Pavel, he is very faithful Adventist. What if, siguro kulang ng pastor doon? We make him pastor. Let's give him a district. Like Ivan. Hindi pa ordained, pero may district, di ba? Let's give him a district. We make him pastor. And then they asked, Pavel, do you want to have become pastor? Alam ni Pastor Pavel. Alam ni Pavel, Goya. Layman Pavel, panoon. If he is going to be pastor, he is not supposed to be driving BMW and Mercedes and expensive cars because he is rich. He knows the Prime Minister connections.
alam niya, pag nagpastor siya, he is supposed to be like Jesus when he came down, like the people. Kasi, dapat ang kotse niya, kapantay ng kotse ng mga tao. Ang mga damit niya, kapantay ng mga damit ng mga tao. Bahay niya, kapantay ng mga tao. So that he can minister, relate to them. So, malaking desisyon. $2 million per year or $2 million ba? $2 million per year or $300 per month. 250 sa pastor. So he has two decisions. Of course, faithful Adventists will pray. So he prayed about it, him and his wife. And they were convicted, wag na lang na business, we will be pastor. Because our priority in life is to be win souls. So, he sold his business, and sabi nung Isaias, sinold niya yung business niya, tapos get rid of the cars, the houses. Pero hindi ko nakita, hanggang binasa ko yung book, sir, ang nakalagay din sa book, he practically gave away everything. Sabi ko, alam ko na tumigil na mag-business, alam ko na itago ang pera sa bangko, pero yung practically gave everything away, hindi ko maintindihan kung bakit gagawin yung ni Pavel. So, he practically, ang nasulat din sa book, I was surprised when I read the book, he practically gave everything away. So he was driving a square car na parang box lang na wander na may groom. And he became pastor, 3 churches. Pagdating niya dun sa church niya, ang awayan tungkol sa sequence ng program, ganyan. Awayan tungkol sa positions, sa power, sa church, officers, mga ganyan. Parang hindi Christian yung church. Walang mission. Hindi sa mission ang tutok, sa offices nakatutok. Paano yung gagawin? Sabi niya, let's go back to the fundamentals. Prayer, Bible study, family worship, back to the Bible. Bumalik sila doon sa Bible. Bible study. And then, na-realize ng mga tao yung mga kanilang mga problems sa kanilang karakter. So, hindi na sila nag-away-away, hindi nag-outreach na lang sila. By the way, sabi ni Renzo, minsan kaya tayo nag-away-away dahil hindi tayo nag-outreach. So, kasi kung sino pag tayo nag-outreach papunta tayo, alam mo, punta kayo sa Somalia, punta sa Afghanistan, pag-away-away pa kaya tayo? Ewan ko lang, yung isa punta sa China, pagbalik natin, iba-ibang, wala na tayo pag-away-awayan. Bakit? Lahat tayo pinersecute So, nakaplan sila ng congregation, another church. So, nagsasucess yung work ni Pastor Pavel. Pastor na siya Ngayon, nag-outreach siya, nag-evangelism, nag-prepare siya ng evangelism sa town na Otelo, Russo. Si Pastor Pavel nagda-drive around the town, preparing for evangelism. Tapos, meron nabangga na bata. Ang pangalan ay Mene Mene. Si Mene Mene ay may problema, may kapansanan. Meron siyang motor control problem. Gumagalaw yung kamay niya at yung paa niya kahit hindi niya ginagalaw. Hindi ko alam kung ano yun. Tumawid siya sa daan, kahit hindi niya gusto tumawid sa daan. Gumagalaw, hindi niya makakontrol Nabangga siya ng truck. Nabangga siya dito sa hip. Kaya lagi siyang muntik ng mabangga dahil sa problema na yun. Nabangga siya ng truck. Lumipad si Mene Mene. Lumanding sa kabilang kalsada sa harap ni Pastor Pavel. Pag hindi na nakapareno si Pastor Pavel, nabangga niya pa si Mene Mene sa ulo at saka sa balikat. Dinala sa ospital. Namatay. Ang problema ni Mene Mene, broken hip kasi nabangga ng truck. Broken spine. Dalawa ang balik sa spine. Punctured lungs kasi nabangga ni Pastor Pavel. Broken arm. Tsaka broken leg. So, tsaka lahat ng pwedeng labasan ng dugo, may lumalabas ng dugo. Ibig sabihin, internal hemorrhage. Brain hemorrhage. So, namatay si Mene Mene. Tinakloban na ng kumot sa ospital. X-ray, matay. Naglabasan yung mga doktor. May problema si Pastor Pavel. Pastor siya, nakabangga siya. Mag-evangelism siya ang nakapatay. Sabi ni Pastor Pavel, anong gagawin ni Pastor Pavel? Mananalangin ulit. Mga Adventist, pag may problema o walang problema o may malaking desisyon, mananalangin.
Langin si Pastor Pabel. Sabi, Lord, ay gusto kong basahin din sa book yung word for word na book, pero prayer ni, pero wala eh. Sabi, Lord, may problema. Alam niyo naman na may gagawin tayong evangelism dito. At ako yung nakapatay ng tao. Wala, inosenteng tao to. Hindi man to kriminal. Alam niyo rin na sikat ito sa buong taon dahil sa kanyang kapansanan. Sabi, Lord, ano gagawin natin? Ikaw lang ang may solusyon dito. Kung pwede, for your glory and for your honor, pakibuhay po si mga kapatid. Pinapabuhay niya si Pabel, si Mene. Kung pwede po pakibuhay. Pero hindi po para sa akin, para sa gawain. Hindi para masaya ako. For your glory and for your honor, please, pakibuhay. Pakibuhay. Yan ang iniiyak ni Pastor Pabel. Yung sa tabi nung binata. 17 years old, 16 years old. Please, Lord, please. Sabi ng doktor, nakita, bakit nandiyan si Pastor Pabel? Sabi niya, alam niya, Pastor, dapat kanina ka pa nagpe-pray. Ngayon, patay na talaga yan. So, umuwi ka na lang, Pastor. Sabi niya. So, mga atheist, yung mga doktor, walang paniniwala sa Diyos. Pero si Pastor Pabel, malaki ang Diyos niya. Yung Diyos din natin. Yung Diyos ng Old Testament, na bumubuhay ng patay, kung ano ginagawa mga miracles, Diyos pa rin yun ngayon. Ang nagbago yung mga tao. Kaya nandyan yung Holy Spirit na kailangan natin. Umuwi si Pastor Pabel. Sabi din sa book, but God knew, but those doctors did not know how powerful Pastor Pabel's God was. Umuwi si Pastor Pabel. Hindi siya tumigil mag-pray, mga kapatid. Yung asawa niya, kininto niya, pray tayo buong gabi. Ang magandang attitude dito ni Pastor Pabel. Ang prayer niya, request for God's honor and for His glory. Point number 1. Hindi para sa kanya. Hindi para sa ministry niya. For God's word. Point number 2, whether or not God answers his prayer, okay lang. So pray sila magdamag ng asawa niya. Pero pag sumagot ang Diyos, pag binuhay niyang Diyos, good. Pag hindi, no problem. You know why? It's God's word. Hindi naman na problema natin yan. This problem is God's problem more than our problem. It's His attitude. Pag sinagot ng Diyos ang panalangin o hindi sinagot ang panalangin, okay lang. We are still going to be faithful. Di ba? So, for God's glory and honor, and whether or not God answers the prayer, we are ready. Kung hindi mabuhay, hindi, tuloy lang. Bahala. Ang Diyos, problema ng Diyos yun. We are just doing. In the morning, so he prayed whole night with his wife. In the morning, Pastor Pabel went to the hospital para makipag-areglo dun sa mga kamag-anak. Pagdating niya sa hospital, may kaguluhan. Kaguluhan sa paligid ni Mene. Kumakain ng almusal. Kumakain ng almusal. So, nagagambala yung mga medical professional. Kasi ito yung x-ray niya kagabi. Ayan yung lungs niya, ayan yung spinal column niya, ayan yung broken arm niya, yung broken hip niya, at saka yung hemorrhage ng brain. Yan yung x-ray. Bakit ngayon kumakain ng almusal? Sabi ko, ano kaya itong kwentong to? Kahit nasa ayas ito kwento, gusto ko pa rin i-verify. Tinype ko sa Google, Pabel Goya, Mene, enter. Pag enter ko, nakita ko yung book. Meron pa ng book, sir. Ginownload ko yung book. Ay, tinignan ko sa Google Books. Ang pinakita lang yung ibang pages kasi hindi lahat pinapakita doon. Yung pala, si Mene, dinala na sa morgue. Nakaandun sa stainless. Pero, nung napansin nila na umaga, bakit may nakaupo sa stainless? Sabi nila, balik nyo nga yan doon sa room. Kasi yung morgue, para yan sa mga patay. Yung mga nakaupo sa stainless, dapat nandun sa room. Binilik niya sa room. Ngayon, nung bumalik ng mga doktor, i-x-ray nga natin, baka nagkamali tayo. X-ray nila, na-discover nila, yung spine, walang problema. Perfect. Yung hip, hindi broken. Pero katabi yung x-ray, nandiyo broken, saka hindi broken. Broken kagabi, ngayon hindi broken. Wala man ginawa. Spine, yung lungs, wala man puncture. Baka iba yung pasyente. Pero yung broken arm, saka broken leg, andun pa rin.
Oh, di yun. Pero yung loob, walang problema. Yung internal hemorrhage, wala rin problema. So, sinimento, siyempre. Nakain ng alusal si Mene. Ano nangyari? Kung malaking balita na si Mene na sikat dahil sa kapansanan niya, ay nabangga at namatay ng pastor. Malaking balita yon dahil sikat siya. Mas malaking balita, mga kapatid, na nabuhay. Pero yun, sikat na tao, namatay, tapos nabuhay. Yung nabuhay ang matindi din eh. So, talagang magbala yung mga ay buhay na eh. Anong gagawin nila? So, sinimento, at saka, may makalimutan ko sabihin sa inyo. Si Mene ay utal-utal. Stuttering. Since birth. Kaya sikat siya. Kasi kaya ang pangalan niya, Mene, utal-utal na siya eh. Paulit-ulit yung sinasabi niya. Pero for the first time in his life, ang salita niya, straight. Straight. Kailangan palang mabangga muna 2 beses. At mamatay bago maituwid ang pagsasalita. Minsan kailangan tayo ma-down bago tayo maayos, ano? Kayabangan natin. Ganito nangyari kay Mene. Straight na ang kanyang salita. Tapos, nung kanyang maayos yung kanyang broken leg at saka yung broken arm niya, for the first time, straight ang lakad niya. Hindi na siya kawang-kawang. Hindi na siya walang involuntary movement. So naayos. Siguro 3 weeks ago, nandun ako sa aking office sa IOBIS. Merong maputing babae na lumapit, humihingi ng password. Sabi ko, what is your course? Nursing. Where are you from? Are you from US? Are you from Europe? Are you from... yeah, I'm from US, but I'm from Romania. Who? Romania? Do you know Pastor Pavel Goya? Sabi, yeah, I heard about him. I see him around. Is he a real person? Yes, he's a real person. How about the boy who was risen from the dead? Yeah, we know him. We saw him sometimes. Really? So it's real. You know, he's my friend in Facebook. Really? How about, how is he? Sabi niya, actually, not familiar very much. My parents, they know him. They are his friends. Sabi ko, totoo. Tinayin ko sa Google, Pavel Goya. Dinownload ko mga sermon niya. He's a real person. Hinanap ko pa sa Facebook. Tinanong ko, Pastor, which hospital? Sabi niya, I think it is in the middle of this, in the main hospital in that province. Yung isa ko kasing kaibigan na doktor, ayaw maniwala. Gusto pa nang tawagan yung hospital. Anyway, ang iniisip ko, so what happened? Nabuhay si Mene. So malaking interest. Tapos, nag-evangelism sila, puno yung hall. At maraming question and answer. Kasi nag-interest yung buong taon. Ang result, na-double ulit yung membership ng church. Praise the Lord! Kailangan pang makabangga. Nagtataka ako, bakit tayo minsan nag-pray, hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin? Bakit si Pastor Pavel, patay na nga, binuhay pa? Iniisip-isip ko mga kapatid. Yung give up niya para sa gawain, $2 million. Sineryoso niya ang gawain mga kapatid. Sineryoso niya ang Diyos. Nung sineryoso niya ang Diyos, kung gano'n siya kaseryoso, pag siya rin ang humiling sa Diyos, sineryoso rin siya ng Diyos. Kaya, yung sinasabi na in the last days, may mangyayari mga ganto. Totoo yun. Meron pang isang sa John 12:14 o John 14:12. Sabi ni Jesus, if ye believe in me, these things that I do, ye shall also do. Oh really? Nagbuhay ng patay? Nagpakain ng 5,000? Jesus nagsasabi mismo, hindi si John o si Paul. Jesus mismo, these things which I do, ye shall also do. And more. Mas marami daw. Kaya pala tinatawag ng latter rain, bugsong ulan ng Holy Spirit. Maraming mga mangyayari. Pero may mga false prophet din. Di ba? Sabi kanina sa Joel 2, there will be, in the last days, there will be many who will prophesy. Maidens and handmaids and servants, and lalaki, babae, old people, young people. Pero, mag-ingat tayo maging false prophet.
Paano natin malalaman kung false prophet? Pag mali ang sinasabi sa Biblia. Di ba? If they speak not according to this word, this means there is no light in them. Blessings in proportion to self-sacrifice. Sabi sa Luke 18:22, sell all that you have. Sabi ko, masyado namang seryoso si Pastor Pavel. Nandyan pa na sa Bible. Sell all that you have and give to the poor. Ellen G. White says, we may not all be called to do this. Caution lang, baka. Pero, panalangin nyo sa Diyos. Hindi ako ang sinusundan nyo. Hindi si Pastor Pavel. Ang boss natin ay ang Diyos. Dire-diretso yung talat ng aming panalangin nyo. If God impresses you to do something, obey. That is what I can say. Ang Diyos ang ating boss. So, tatanong kayo, are we going to sell? Tanongin nyo ang Diyos. Si Pastor Pavel, tinanong niya ang Diyos. Hindi niya tinanong yung conference president o yung friend niya o yung wife niya. Tinanong ang Diyos because God is our boss. Do you want to give all to Jesus and His work of saving souls? Yes. Kasi hindi tayo nalulugi sa Diyos. Pero wag din tayong pabigla-bigla mag-promise. Kaya dun sa Acts 5, merong pabigla-bigla nag-promise dun. Sabi ko, bakit yung mga donors namamatay? Di ba si Ananias and si Sapphira? Sabi nila, we'll sell our land and we'll give to the work. But they did not give everything. They kept. And when they came to, I think it was Peter, sabi niya, you did not lie to us, you lied to the Holy Spirit. Namatay. Sabi ko, ano nangyayari? Nagbenta ng bahay, binigay yung portion, nagsinungaling nga sila, pero sinamit pa rin yung karamihan ng pera. Bakit sila namatay? I didn't understand. I went to Spirit of Prophecy. Spirit of Prophecy helps us understand the Bible. Sabi doon, seriousness of vows. Pag may sinabi ka sa Panginoon, seryoso yan. Gagawin mo. So hindi tayo pabigla-bigla. You have to pray and do cautiously. And delay not in answering, in fulfilling our vows to our Lord. Anyway, hindi man tayo nalulugi kasi nakalista yun sa langit. Di ba? No problem. Yung ginto natin, yung ating coins, magiging gold coins yan sa langit. Di ba? Yung dollars nyo, by the way, the dollar is going down 2 peso every year. If you monitor from 2008, 2009, $2 every year. Kaya lahat ng dollar ko, pinalit ko na, ginawa ko ng piso. May tinira ako $1. Pero pag nalugi ang bangko, yung mga savings na wala, pag yung bangko hindi na rin dahil pag yung bahay bumaba yung price, wala nang mga value. Pag bumagsak ang economy, wala nang value yung pera natin, tumaas sa inflation, meron na lang, yung marunong magtanim, at least makakakain pa rin. Pero yung mga nilagay natin sa Bank of Heaven, kahit malugi lahat ng bangko rin sa buong mundo, kahit yung world mawala ng value, hindi tayo nalulugi doon. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. Di ba ganito sa ministry, mga kapatid? Pag may voice of it, pag may evangelism, it doesn't matter whose car is it, whose projector is it, whose mic is it, whose Bible is it. Lahat tayo nagtutulungan, di ba? Ganyan ang nangyari nung sa Acts. But they had all things in common, and with great power gave apostles witness of the resurrection of Jesus, and great grace was above them all. He which soweth sparingly shall also reap sparingly. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. By the way, kahit ubusin nyo ang pera nyo sa evangelism, at wala kayong makitang isang binyag, hindi kayo na lugi. Kasi sabi sa Christian service, even if the doer doesn't think it has made any impact. Ang example niyan ay yung woman with 2 mites. Alam niya ba na nakatingin si Jesus nung nilagay niya yung 2 mites? Hindi niya alam, palagay ko. Hindi niya rin alam na ikikwento ni Jesus yun sa disciples. Hindi rin niya alam na isusulat ng mga disciples sa kanilang mga libro na ngayon nakasulat sa lahat ng Bible sa buong mundo. Hindi alam ng woman na naglagay ng 2 mites na nakita siya ni Jesus. At si Jesus nakatingin sa ating pagbibigay ng ating mga 2 coins. Sabi ni Jesus,
yung nagbigay ng 2 mites, mas marami pa yung binigay kaysa lahat yung mga mayayaman. Ang Diyos pag nagsabi, kahit hindi totoo, nagiging totoo. Alam niyo kung bakit? Ngayon, billion na dollars every year ang binibigay dahil sa pagbigay ng woman na yun. Di ba? They were inspired. Pag merong steward call, ang gagamitin na example, woman with 2 mites. Magbibigay tayo ng pera. Ang influence ng woman hanggang ngayon, kumagana. Billions and dollars are given to Christian ministries because of that woman's example. Does the woman know? Ewan ko lang. Pagdating sa langit, pag nakita niya lahat yung mga kwento-kwento tungkol sa kanya, na hindi niya man alam, nakatingin pa na si Jesus, na sinulat pa na ng mga disciples sa Gospels. Oh, nagets niyo na. Now he that ministereth seed to the sower, both ministered bread for you, for your food. Multiply your seed sown. So ang Diyos ang magpaparami ng ating mga maliliit na binigay. When we give all our things, or pag ginawa natin ang our best, God will multiply ang nagpapatubo ng seeds and increase the fruits of your righteousness, being encircled, enriched in everything to all bountifulness which causeth to us thanksgiving to God. So pag dumami yung effects ng ginagawa natin para sa Diyos, we will be thankful and we will be more encouraged also to do more. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Hindi pala lahat ng poor ay deserving ng ating money. Di ba? Paano kung binigyan natin ng 5 peso yung isang nalilimos, tapos binili niya ng rugby? Di ba? So, o kaya binili niya sigarilyo. So, not everybody deserves the money. But, siguro pag binigyan natin siya ng Skyflix, wala siya magagawa doon, kakainin niya na lang yun. So we have to be careful also to that when we give, that it will be a blessing instead of a curse. Kasi somebody can give him 500, he will buy beer. So that became your giving, it became a curse instead of a blessing. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sabi sa Special Messages, Volume 3, page 426. Before giving us the baptism of the Holy Spirit, our Heavenly Father will try us. Aha! May mga trial, mga kapatid. Trial ng walang pera. Di ba trial yan? Meron ding trial ng maraming pera. Trial din yan. Hahabulin ka ng mga kidnapper. At ng mga kamag-anak mong tamad. Panghingi. Trial din yan. Trial ang walang pera, trial ang maraming pera. Trial ang walang pagkain, trial din ang maraming pagkain. Are we going to overeat? Are we going to buy things that wala namang kinalaman sa kaligtasan? Not needs. Anyway, if you have them already, try to use it in the ministry. Malay nyo, may gamit pala. Our Heavenly Father will try us to see if we can live without dishonoring Him. Will try us. Trial sa kahirapan, trial sa karamihan. If we will honor Him in our scarcity, or if we will honor Him in our abundance. Okay. The promise is not appreciated as it should be. And therefore, this is the promise of the Holy Spirit being accorded to us. And therefore, this fulfillment is not seen as it might be. The promise of the Spirit is expected. The promise of the Spirit is a matter little thought of. And the result is only what it might be expected. Spiritual drought, spiritual darkness, spiritual declension, and death. Minor matters occupy the attention. Minor matters. Hindi ito evil matters. Minor matters lang. Ibig sabihin, may mga bagay na tama, pero hindi, yun yung major matters. Minor matters occupy the attention. And the divine power which is necessary for the growth and prosperity of the church, and which would bring all other blessings in its train, is lacking, though offered in its infinite na plenitude pa. It is the absence of the Spirit that makes the gospel ministry so powerless. Learning, talent, eloquence, every natural or acquired endowment may be possessed, but without the presence of the Spirit, no heart will be touched.
No sinner won to Christ. Kaya pala pag tayo magsisermon, pag tayo kakanta, pag tayo mag-evangelism, pinakamahalaga, imaitama ang ating puso sa Panginoon. Hindi yung eloquence, yung talent. But, on the other hand, if they are connected with Christ, if the gifts of the Spirit are theirs, the poorest, the most ignorant of His disciples will have a power that will tell upon hearts. God makes them channels to the outflowing of the highest influence in the universe. Yan, yung sinasabi ko. John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, this is Jesus talking, he shall also do. He shall do also. And greater works than this shall he do, because I go to my Father. And we are sent the Comforter, which is the Holy Spirit. Andyan yan. Be prepared. Let us pray that our hearts will be ready for this outpouring of the Holy Spirit. By the way, Ellen G. White also says that if you want to appreciate the latter rain, you have to have received the former rain. Walang latter rain na hindi na diligan ng former rain. So yung mga maliliit na ginagawa natin ngayon, seryosohin natin. What are the conditions for the endowment of the Spirit? Maraming conditions, but the author only listed some. Repentance. Before the Holy Spirit can come to us, we have to repent of our sins. Trust in God. For the Holy Spirit can come, we have to trust in God. We have to obey. If we do not obey, and we have to have a burden to share. The Holy Spirit will not be on us if we are not going to share. So we have to have a burden to share. And persistent intercession, prayer. Intercession. And honoring the body temple. If we are abusing the body temple, we are not, the Holy Spirit is driven away. And a desire for Christ to abide in the heart. Pag binaligtad niyo yung mga conditions na yan yung mga anti-conditions. What drives away the Holy Spirit? Pag ayaw mo mag-repent, ayaw mo mag-trust, ayaw mo mag-obey, ayaw mo mag-share, ayaw mo mag-pray, ayaw mo mag-honor ng body temple, and ayaw mo ang Diyos tumira sa puso mo. It will drive away the Holy Spirit. Ito, intense amusement. Ito yung kadugsong nung kanina. Many have turned away from God's plan to follow human inventions to the detriment of spiritual life. Mga kaibigan, pakinggan niyo ito. Amusements are doing more to counteract the working of the Holy Spirit than anything else. Ano daw? Ang kaaway ng Holy Spirit, ang pinakakaaway ng Holy Spirit ay amusements. Basahin natin ulit. Amusements are doing more to counteract the working of the Holy Spirit than anything else. And the Lord is grieved. Grabe. Yung ano yung mga amusement. Ngayon, hindi lahat ng amusement ay masama. Meron si Ellen G. White sinasabi mga innocent amusement. Yung mga laro ng mga bata. Siyempre, mga bata kailangan maglaro. Ngayon, ano yung ating batayan ng amusement kung innocent o hindi innocent? Diyan ngayon papasok yung Philippians 4:8. Whatsoever is lovely, whatsoever is good report, if there any virtue, any praise. So lahat ng ating mga games, diyan natin i-filter sa Philippians 4:8. Lahat yung ating mga movie, diyan natin papadaanin sa filter, ng biblical filter. Lahat yung ating mga DVD, lahat natin papadaanin sa filter. Lahat ng ating mga games, ano ba yan? Angry ba yan o lovely? Nakasmile kayo. Diyan natin i-filter sa biblical standard. Lahat yung ating mga movies, lahat yung mga nakikita natin sa internet, nako, sa internet, ang daming lumalabas na hindi natin sinasadya. Di ba? Diyan natin i-filter. Yung ating balita na pinapanood, kaya niyo bang i-filter ang balita? Hindi. Hindi natin control eh. Doon na tayo magtuno sa 3ABN saka sa Hope Channel. Kasi at least doon, pag merong lumabas na pwede tayo magreklamo kay Pastor Ronde. Text lang yan. Di ba? Pero pag nanood tayo ng balita dun sa kabila,
hindi natin alam kung anong susunod na advertisement. Hindi natin alam kung sinong unang sunod na balita. Hindi natin control. Hindi natin ma-filter kung tayo manood. Bahala na sila. News. Hindi natin makontrol ang advertisement. Kaya papanoorin nyo lang ako sa inyo. Nalock ko na yung aking TV sa 3ABN, Hope Channel, at CBN. Sa mga Adventist na channel. Biblical standard. Whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, good report, if there be any virtue, if there be any praise, think all these things. Then, sabi, about the promise of the Holy Spirit, these sins are to be repeated with greater power, and the outpouring of the Holy Spirit when the day of Pentecost was the former rain. But the latter rain will be more abundant. The Spirit awaits our demand and reception. So we are really praying that our hearts will be ready for the latter rain. Christ again is to be revealed in His fullness by the Holy Spirit's power. Merong story ng young wife and mother. Merong babae na may asawa na magulo. Binubugbog yata siya ng asawa niya. Lasinggero yung asawa niya. Walang trabahong matino. Mabuti pa, hindi na lang isa yung asawa. Pero meron siyang anak na dalawa. Isa yata, isang bagong panganak. Sabi niya, pumunta siya sa isang pastor natin. Pastor, I'm ready to give up. I tried everything already. This is the problem. Sinabi niya ako, mabuti pa, hindi ko na lang siya asawa. Sa US to, kaya nag-iisip silang ganito. Buti sa Pilipinas walang ganito, no? Magtiyaga tayo! So, the pastor said, did you do everything? I think I did everything. Do you want to do everything? To fix it? I think I did everything. Sabi niya, I will give you a quote. Binigyan siya ng postcard. Ito yung nakasulat. Sabi niya, you read this, and kung gusto mong maayos yung iyong marriage, balik ka dito at tulungan na kayo. Pero basahin mo muna ito. So, inuwi niya ito. Pinapanalangin niya itong card na ito. Ito po yung nakasulat. Basahin mo. The Father's presence encircled Christ. Imagine niyo si Jesus dito. Nakapaikot sa kanya ang presence ng ating God the Father. Parang screen. Diba? Parang screen. And nothing befell him that is not God's will. So, walang lumagpak kay Jesus na hindi pinayagan ng God the Father. Okay, no problem. And this was Jesus' comfort. So whatever happens to Jesus, it's okay. Because God allowed. Okay, no problem. And it is for us. Jesus, holy, God's Father surrounding Him. And it is for us. Meaning we are here. God's presence surrounds us. It should be our comfort. And anything that happens to us is allowed. Therefore, it should be our source of comfort. Na Diyos ang nagbabantay sa atin. Another example. He who is imbued with the Spirit of Christ abides in Christ. So, if we are Christians, we are supposed to be like Jesus. Okay, malalim to. Example, the blow that is aimed at Him falls upon the Savior. This is Jesus' example. His Father's presence around Him, and we are supposed to be like Jesus. Father's presence around us. Pag tayo daw sinuntok, tinamaan tayo ng suntok, falls upon the Savior. Pag tayo sinuntok, ibig sabihin sinusuntok nila si Jesus. So, hindi lang ako ang tinatamaan. Pati ang ating Panginoon who died in the cross, na nadama niya lahat ng ating sakit, ng ating lahat ng luha, ay nadama niya sa cross, di ba? Lahat ng sakit ng ating, nadama sa cross. Tumbok lahat doon. So pag tayo sinuntok at tayo tinamaan, hindi lang tayo ang tinamaan. Mayroon tayong kasamang tinamaan. Ang ating Panginoong Jesus. Magaling, di ba? Galing. So it falls on the Savior who surrounds Him with His presence. Whatever comes to Him comes from Christ. Pag ako nasuntok at ako'y tinamaan, parang galing sa Diyos yung suntok. Bakit? Pinayagan ng Diyos eh.
Napakalalim naman, mga kapatid, ng sentence na yun. Pero yan, whatever comes to him, comes from Christ. In a sense, intindihin nyo na lang ang nakasulat dyan. He has no need to resist evil. So pag ako'y sinusuntok, okay lang yan. Bakit? Pinapayagan ng Diyos ako masuntok eh. Grabe ito. Pang-advance yata ito. Pang mga Martin Luther ata ito at saka mga Wycliffe. He has no need to resist evil, for Christ is his defense. Nothing can touch him except by our Lord's permission. And all things that are permitted work together for the good of them that love God. Pag ikaw'y binato, tinamaan ka ng bato, it works for the good of them that love God. Pag hindi ka tinamaan ng bato, that is good also. Ayan, madali natin maintindihan na it is good. Hindi tayo tinamaan. Pero ang mahirap maintindihan minsan, yung tayo tinamaan. Paano natin masasabing it is for the good? But dyan pumapasok ang trust. Pag hindi natin alam kung bakit it is for the good, yun ang tinatawag na faith and trust in God. Iba kung alam na kung naintindihan natin, hindi yun, naintindihan natin. Pero pag hindi natin naintindihan, pero naniniwala pa rin tayo sa Diyos, yun ang faith. Permitted for the good. So, anong nangyari dito sa woman na to? Sabi niya, ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa akin, pag bumugbog ng aking asawa, pag iinom, ako yung nagpapakahilap, it is for the good? Grabe naman yun. Sabi niya, sige. All things work together. Praise the Lord. Pag sa'yo binugbog, praise the Lord. Pag umuwi na lasing yung asawa niya, praise the Lord. Grabe. Grabe yung pananampalataya, mga kapatid. Paano mo ma-explain? Kaya nga faith, hindi mo ma-explain eh. So, nagtataka yung asawa niya. Bakit nagbago ang pananaw sa buhay nitong aking asawa? Dati, problemado siya sa akin. Ngayon, praise the Lord na, praise the Lord. Tapos, lumalala ang kanyang marriage. Hindi na ayos. Pero ng araw, umayos. Hindi na kayanan ng asawa. Sabi yung asawa, anong nangyari sa asawa ko? Subukan mo ang pakabait. Tumigil siya pag-inom. Humanap siya ng trabaho stable. Trabaho na siya. Saka dinidate niya ang asawa niya gabi-gabi. Wow, mas mabait pa kaysa nung nangliligaw siya. Sabi niya, praise the Lord. Ito na, intindihan natin praise the Lord yan. Kasi maganda eh. Pero yung mahirap na bagay sa buhay, mahirap maintindihan na praise the Lord. Kasi hindi natin maintindihan. Pero praise the Lord pa rin. Nakasulat yan eh. So, ginawa niya. So, maganda ang buhay. Praise the Lord. Ngayon, hindi mahirap magsabi praise the Lord. Pero, ang kaaway, gumawa ulit ng isang pagsubok. Minsan, lumabas sila para sa ice cream. Kasi every night nga sila nagdi-date. Iniwan nila yung kanyang lola, yung nanay, at saka yung bagong panganak na 2 months old yata yun. 3 months old na anak sa bahay. Tapos, nung umalis sila, nag-drive sila, yung lola nag-take ng gamot. Nung nakalimutan niya i-close yung gamot, nilagay niya sa table, nakatulog yung lola. Yung bata na maliit, nagising, umakyat sa table, nakuha yung gamot na hindi nakasara, at kinain niya lahat ng laman ng gamot. Overdose. Ilang months pa lang. Kinain lahat yung laman ng gamot. Sabi sa book, every one of them, yung tablet. Pagdating, ngayon, nung nagising yung lola, shock siya. Pag na-shock siya, hindi siya makagalaw, hindi makasigaw, hindi makakall ng 911. Hindi siya talaga makagalaw. Shock siya. Dahil nakita niya yung kanyang pagkalimot, masarado yung yun yung nakakause ng namamatay na bata. Ako niya. Shock siya, hindi siya makagalaw. Hindi siya nakagalaw, nakatingin lang siya doon. Nung dumating yung mag-asawa, niras niya sa hospital, namatay yung bata. Ngayon, paano mo masasabi na all things work together? Malaking pagsubok, mga kapatid. Paano mo masasabi all things work together? Kung namatay yung 2 months old, 3 months old yung baby. Yung husband, hindi niya makayanan. Lumayas. Bumalik din sa kanyang dating magulong buhay. Nawala siya. Tumakas siya. Yung mga family, ayaw na nilang kausapin yung babae kasi nasasaktan sila sa nangyari. Sabi ng babae, wala na siyang kasama dun sa bahay, kaibigan. Binibisita siya ng mga church member. Nakikiramay. Sabi niya, paano kaya ako mag-serve ng praise the Lord?
na trust in God pag ganyan nangyari sa'yo. Iniwan ka na ng asawa mo, namatay anak mo, yung mga kamag-anak mo, ayaw kang bisitahin, and so on and so forth. Nag-iiyak siya. Sabi, Lord, parang hindi ko na kaya. Masyadong mahirap ng pagsubok. Minsan, may isang visitor ulit na galing sa church. Binibisita ng mga church members. Nung naglalakad papunta dito sa pinto, alam niya kung ano mangyayari kasi maraming binibisita. Nakikiramay, ganyan. Alam niya na yung sequence. Tapos na papunta siya sa pinto, may nag-impress sa kanya ang Holy Spirit. Sabi ang Holy Spirit sa kanya, di ba, you promised that you will trust me no matter what? Sabi niya, oh Lord, pero ang hirap Lord, hindi ko maintindihan. Sorry, nakalimutan ko. Kinalimutan ko na ikaw. Nanalangin siya. Forgive me Lord. Help me Lord to trust you. So pumasok yung visitor from church. Sabi niya, huwag ka na magsalita. Pray lang tayo. Pray sila. Tapos, kwento sila, umalis. Ngayon, nag-ano siya, bumabalik siya sa pananampalataya. Na she's still trusting kahit hindi niya maintindihan kung ano nangyari. Bumalik ngayon yung asawa niya. After 2 weeks, sabi ng asawa niya, bakit kaya ganyan ka? Alam mo kung bakit bumalik ako, sabi ng asawa niya. Kasi, ang dami-dami ng masamang nangyari sa'yo, ganyan ka pa rin. Trust in the Lord ka pa rin. Hindi niya alam. Minsan nakawala din ng trust yung babae. Nag-iisip ako, meron kang alam na hindi ko alam. Bakit ganyan kalakas ang pananampalataya mo? Pero hindi yun, dami na nangyari sa'yo masama. Iniwan na kita. Tapos, humihingi siya ng tawad na iniwan niya yung asawa niya in the time where she needed him the most. Kasi nasaktan din yung asawa. Meron kang alam na hindi ko alam. Bakit ganyan pa rin ang pananampalataya mo? Sabihin mo nga kung ano yan. Pag may tanong na ganyan, sharing faith. Alam ko, Jesus, ganto, start na siya. Hindi niya ma-explain lahat. Tayo din sa pastor. Pastor, explain lahat. Naniniwala naging believer na ito. Naging Adventist yung husband. Ngayon, nagtataka yung mga kamag-anak. Bakit kayo, ano nangyari na sa inyo? Bakit kayo pa rin nandiyan sa pananampalataya? Anong alam nyo? Gusto rin namin malaman. Sumunod ngayon. Yung mga kamag-anak ng lalaki. Naging Adventist din ulit. Yung pala, mga backslider. Noon pala, nasimba sila. Nung pinanak yung bata, tumigil sila pagsimba hanggang Ngayon, nung nakalog ang kanilang mga buhay, sila'y nagbalikan. So, itong babae, pumunta sa pastor. Pastor, I still don't understand why God allowed my child to die. But I know that in the second coming, in the last days, I will see my child. Not only my child, my husband and the whole family. Oh. Diba? Everything works for the good. Kahit hindi mo maintindihan. Hindi lang yung anak, yung husband pa, at saka yung whole family ng husband. Malalim ang kwento mga kapatid. Malalim. Pero totoo. Trust in God. Do you want to learn to trust God no matter what? Experience with trusting in God. Then we are going to sing the song, It Is Well With My Soul. Lahat po tayo kakanta. Thank you sa accompanist. First and second stanza. When peace like a river attendeth my way, and sorrows like sea
scattered buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Thank you. Okay na. God will finish the work. Meron tayong sunod na kwento. Meron po tayong kapatid na layman, katulad ng marami sa atin, na si Golden Lapani. Siya po ay taga Malawi. Nandun sa book, page 218. Usually I open the book. Siya po ay nasa Muslim region. At alam niyo na mga Muslim nating mga kaibigan, hindi masyado open sa Christianity. I-persecutin ka kung ano-ano. Siya po ay teacher, si Golden Lapani, ng biology. Pero, nagkasakit siya. Nagkasakit siyang napakalala. Nasabi ng mga doktor, mamamatay ka na, uwi ka na. Pero siya po ay nanaginip ng 3 beses. Nagpanganaginip niya, nakita niya si Jesus. At ang sabi sa kanya ni Jesus, mag-aral ka ng Bible and magiging Christian. 3 beses niya napanaginipan. At hindi ka mamamatay. Di ba? Mamamatay ka na nga naman. Pag may nagsabi sa'yo hindi ka mamamatay, ito, maniwala ka na lang. So, siya ay nag-aaral ng Bible at hindi siya namatay. Siya ay gumaling, miraculously, and siya ay naging Christian. Hinanap niya yung mga Christian. Sa madaling pagkwento, siya ay naging Adventist. So, si Golden Lapani ay layman. Siya ay friend ko sa Facebook. Totoong mga tao ito mga kapatid. Pag tinitingnan ko ang kanyang ngiti sa Facebook, oo nga, totoo ang kwento. Sa ngiti pa lang, totoo. Nakikita mo yung kwento sa ngiti niya. Tingnan niya ang kwento. Si Golden Lapani po ay nag-teacher. Tapos sabi niya, pag ako yung nagkwento-kwento lang ng mga Bible things sa classroom, parang 50 lang ang audience ko. Mabuti pa, hindi na ako magti-teacher. Magtatanim na lang ako. Huwag niyong gagayahin. Bahala kayo. Patanong niyo sa Panginoon kung anong gusto yung Panginoon gawin sa buhay niyo. Siya ay nagtanim. Bumili siya ng farm. Nagtanim siya. Bakit? Kasi gusto niya mag-evangelism ng full-time. Hindi siya na-content sa ginagawa ko na sa classroom. Sabi niya, gusto ko mag-full-time. Tayo ng church. Yung totoo. So, nagtanim siya. Habang hinihintay niya tumubo yung mga halaman niya, Bible study siya. Visitation. Tanim. Nagtatanim ng salita ng Diyos sa mga puso ng mga tao sa palibot. In a Muslim country, my friend. Without training. Gusto lang niya ma-share. So, pinagpala ng Diyos ang kanyang farm at ang kanyang evangelism. Nakaka-hire siya ng mga layman na iba pa. Sabi niya, tulungan niyo ako mag-evangelism. So, binubuhay niya yung mga layman niyang mga alalay galing sa kanyang farm. God bless the farm and the output of the farm, lagay niya sa layman ministry niya. Marami sila nag-Bible study sa buong town. Ganito ang kanyang style. Papaalam muna siya sa chief. Chief, we want to give medicine to the sick. Diba? We want to give food to the hungry. We want to give clothes to the people who don't have clothes. Is it okay? Oh, of course, okay. No problem. Golden. Go ahead. We have many naked children running around, sick people and hungry people. Go ahead. So they give medicine, food, and advice. After several weeks of doing this, where is the money coming from? From the farm. Seryoso ito mga kapatid sa pananampalataya. So, after many weeks, sabi niya, we'll tell them Bible story. Little by little, tell Bible story. And then, there are many questions. Okay, maybe we will do evangelism. Mahal na siya ng mga tao.
Kasi pinapakain niya, nabigyan damit at saka mga gamot. Everybody in the town loves him, loves them. They will ask, Chief, can we teach them Bible? You know, we love you. Go ahead, do whatever you want. In a Muslim country, we teach them about Bible. Go ahead. So they teach Bible. Siyempre, nandiyan ang kaaway. They are Christians. Batuhin natin sila. Lasunin natin sila. Sunugin natin sila. In a Muslim country, that's what happens. We are in the Philippines. We are lucky, my friends. We can shout and put big, ang tawag dito? Malaking speaker, trompa, hindi walang nagpiprescript sa atin. Minsan lang. Sa Muslim country, lalasunin ka ng mga kaibigan mo. Papanahin ka ng may lason na pana. Babatuhin ka. Papakulong ka. And in the last 25 years, since 1985, he was baptized. Until the last data, he has been burned, poisoned, killed. Hindi siya mapatay-patay. Ano pa yung mga yun? Hunted, pinakulang, at least 25 times. Buhay pa rin. Nandun sa Facebook. Nag-approve pa rin ng aking request. Si Golden Lapani. Nakangiti pa rin siya. Itim to na sa tao. Hindi siya mapatay-patay. And sa lahat ng towns na sinubukan siyang patayin at sunugin at lasunin, may isang church na napatayo sa kanyang pagka-instrument sa gawain ng Diyos. Hindi siya mapatay. Kung saan siya pinatay, sinubukan patayin, sumisibol ang mga church. Ang style niya, mag-evangelism siya. Pagkatapos siya evangelism, tawagin niya yung pastor, binyag. Tapos pagkatapos nun, 6 months, in-nurture niya yung mga bagong binyag, church members. Iiwanan din yung mga 5 workers o 6 workers niyang pinapasilduhan niya para ma-solid ang sa panampalataya. Pagkatapos nun, next town. O kaya siguro mag-harvest muna sila sa farm. Next town. Ganun ulit. Start ulit. Kunti lang yun ang mapabinyagan niya. I don't know if I'm accurate. But in the last 25 years, parang nakapabinyag na siya ng 18,000 Muslim. 18,000 na tao, kalahati nito Muslim. Grabe, no? 18,000. Kaya Pastor Golden Lapani na ito eh. Pag nakakapabinyag ka ng napakarami, gagawin ka ng pastor ng denomination agad. I think he is a pastor now. He is the district pastor. Kasi ganun siya gumawa. Hindi siya nag-aaral ng Adventist Muslim Relations sa IAS o kaya sa AUT. Kasi pag nag-aaral ng ganyan, dapat konti-konti, ganyan-ganyan. Hindi ka bigla-bigla. Kung hindi, papatayin ka nila. Ay, dire-diretso si Golden Lapani. Pero ang Diyos ang nagpoprotekta sa kanya. Meron isang taon doon. So, nakita ng mga Muslim, galit sila sa kanya. Nagtuturo siya ng Bible eh. Namatay yung may pumatay sa mayor nung taon. Ang pumatay, yung kapatid ng mayor. Yung mga nag-away sila. Yung mga taong maraming pera, nag-away-away sila rin. Tapos tinapon niya dun sa tinalian niya ng mga bato. Tinapon niya sa ilog. Yung kapatid niyang pinatay niya, na yung mayor ng town, yung chief. Di lumubog yun, kasi may bato, kaya parang lumutang. Ngayon, bakit nawala yung mayor? Si Golden Lapani ang pumatay. Pinagbintangan nila si Golden Lapani. Kinulong si Golden Lapani. Tapos, sabi ni Golden, tinawag niya yung mga binisita siya ng mga alalay niya. Anong gagawin natin? Mag-pray kayo. Mag-pray rin ako. 21 days. We will pray. I will pray. You also pray. God will do something. Fasting and praying, 21 days. 1 week, 2 weeks, 3 weeks. 3 weeks, 21 days. 18, 19, 20. 21. Alam ng lahat ng tao sa prison at saka sa labas na nagpa-fasting si Golden Lapani sa loob. Nananalangin araw-araw na may gawin ng Diyos. Ika-21 day, lumutang ang bato sa ilog kasama ang bangkay ng chief. Lumutang, mga kapatid. Hindi mo lumutang ang bato sa ilog. Lumutang. Nakita nila, nandun yung bato, lumulutang at saka yung chief. Kinuha nila. Ibig sabihin, hindi si Golden Lapani ang pumatay. At saka alam nila na nanalangin si Golden Lapani, natakot sila. Ang Diyos ni Golden Lapani, kayang palutangin ang bato sa ilog. Ay matakot.
So, inalpasan nila si Golden Lapani at pinabayaan nila yung pumatay ay nahuli nila. Nagpatayo rin ng isang church doon sa town na yun. So, ganun ang nangyayari pag tayo ay nagpapagamit sa banal na Espiritu o nagpapagamit tayo sa ating Panginoon sa paggawa ng Word. And then we are going to sing, the appeal here is, do you want to be useful in God's Word? Iba-iba ang role natin. Pero lahat tayo may role. Itatanong natin sa ating Panginoon, mga kapatid. At ang Diyos ang bahala magsabi sa atin. Let's sing, Jesus is all the world to me. Ilan na lang? 3 slides. I think 1 story and then 1 song. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to Him for blessings, and He gives them over and over. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest, golden rain. Sunshine and rain, harvest of grain. He is my friend. Thank you. Yan mga kapatid, nilagay ko dyan noon. Ano kaya maganda ilagay na? Nilalagyan kong songs bawat pagitan ng kwento. Hindi ko na minsan na malayan. Bakit yan nilagay ko? Naalala ko lang. Yung pala, yung nakalagay dyan, golden grain. Si Golden Lapani. Nagtatanim. Sunshine and rain. Yung mga tanim yan ni Golden Lapani. Yan pa, golden pa nakalagay. Pangalan niya. Harvest of grain. He is Golden Lapani's friend. Of course, God is also our friend. Our next story, wala palang story. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel. Ito ang ating inaabangan lahat. Tapos na yung mga story. And with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. When we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. So yung comfort one another with these words, we tell each other, the Bible promises in the Bible of God will help us. The testimonies, encouraging testimonies that are happening in the Adventist Church these days, miracles and these things. By the way, hindi lahat ng miracle ibig sabihin niyo yung totoo. Because ang kaway, marami ring miracle. Ang miracle na nanggaling sa Diyos ay ang miracle na nakakapagpa-righteous sa mga tao. May miracle at saka naituwid ang iyong buhay, may nabawasan, tanggal ang kasalanan sa iyong buhay, yun ang galing sa Diyos. Pero kung may miracle, tapos ganun ka pa rin, o kaya lumala ka, ewan ko. Wherefore, comfort one another with these words. Yung mga kwento po, yung si Pavel Goya, pwede nyo i-type sa Google o sa Facebook. Makikita nyo ibang kwento niya. Napakaraming kwento ang gaganda. Yung si Golden Lapani, yan po ay galing kwento sa GC. Kasi pinag-testimony siya doon. Noong, I think, several 5 years ago. Kaya alam ng pastors na pumunta doon. And our last song will be When We All Get to Heaven. This is the last slide. And the last song that will help us remember our goal.
See the wondrous love of Jesus, see His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Thank you. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for your Bible. We thank you for the verses that you have said. You have prophesied, Jesus has prophesied himself that because of the Holy Spirit, we are going to do more things, and that you want to be in our lives and we want to be in you. Our Father, we thank you for the testimonies of the people who have gone before us, who are still alive, whom are letting themselves be used by you in His work. Our Father, we want to be like them, Lord. We want to be like our brother Golden Lapani. We want to be like our brother and Pastor Pavel. We want to be like Martin Luther. We like to be like Abraham, like Enoch, like David, Lord, in the nice things that they did. Please change our hearts, Lord, so that you can work with us, so that you can do whatever you want with us. We have many problems, we have many difficulties, challenges. We don't know what to do sometimes, but you have promised that the Holy Spirit will teach us all things, whatsoever you have taught us. And that sometimes we don't know what to say, but we thank you, Lord, for the promise that the Holy Spirit will give us the things that we are supposed to say when we are questioned. Our Father, please prepare our hearts, Lord. Help us to be a blessing to our neighbors, to our classmates, to our co-workers in our profession. Make these people a light wherever they be, to be a positive influence, Lord, to the world around them, so that we can be more like you, and help us to have a hunger for your word, to listen to the Bible, to read the Bible, to be attracted to religious, righteous things, Lord, so that we can see more of you. And when we see you, we will see how far we are from you, and that we can want to be more like you, and we can allow you to change us. Thank you, Lord, for this Sabbath day. Please guide us in whatever you want us to do today, and we submit our plans and our lives to you. In Jesus' holy name we pray. Amen.